Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga, Father Vic. Ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, linggo ng banal na awa ng Diyos. Divine Mercy Sunday. Napakahirap unawain ang napaka-importanting kapistahan na ito kapag hindi tayo magkakaroon ng pananalig ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga ang panalangin sa araw na ito na kailangan nating hingin sa Diyos ay ang biyaya ng pananampalataya. Sapagkat kung titignan natin ang larawan ng Divine Mercy, ang imahe ng banal na awa, makikita natin doon sinasabi, Jesus, I trust in you. Jesus, naniniwala, nananalig ako sa iyo. At ito yung binigyang diin sa ating ebanghelyo ngayon, di ba? Sa 3 beses na pagpapahayag ni Jesus sa mga alagad ng biyaya ng kapayapaan, isa sa mga alagad ayaw maniwala. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko na ipapasok ang aking mga daliri sa butas sa kanyang palad. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa butas sa kanyang tagiliran. Ang alagad na ito na nag-aalinlangan ay si Tomas. Ang hirap kasi sa iyo, Tomas. Nagpakalayo-layo ka na. Umalis ka kasi. Inilayo mo yung sarili mo. Inihiwalay mo yung sarili mo. Nagkakasama-sama na muli ang mga alagad, pero mas pinili mo ang ihiwalay ang iyong sarili. Napakahirap, mga kapatid, kapag ganito ang gagawin natin sa ating buhay. Yung tipong pwede namang makipagkaisa, pwede namang makipagkasundo, pero mas pinipili ang umiwas, ang lumayo, ang tumalikod, ang umalis. Kaya sa mga biyaya na tinatanggap ng grupo, halos hindi siya kasama. Nakita namin ang Panginoon, sabi ng ibang alagad kay Tomas. Hindi ako naniniwala. Kinakailangan makakita ako ng ebidensya, ng pruweba, at doon lamang ako maniniwala. Para kay Tomas, to see is to believe. Napakatinding pangungusap, napakatinding salita. Pero sa katigasan ng puso ni Tomas, sa muling pagdating ni Jesus sa kanilang piling at sa pagkakataon na yon, kasama nila si Tomas, walang anumang sinabi si Jesus sa kanila o kahit na kay Tomas. Ang salitang namutawi sa bibig ni Jesus ay mga salita na nagsasabi, sumainyo ang kapayapaan. Halika, Tomas, lumapit ka sa akin. Isuot mo ang iyong daliri sa butas sa aking mga palad. Isuot mo ang iyong kamay sa butas sa aking tagiliran. Maniwala ka na, huwag ka nang mag-alinlangan. Panginoon ko at Diyos ko, sabi ni Tomas. Naniniwala ka ba, Tomas, sapagkat nakita mo ako? Tanong ni Jesus. Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Pangalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, masasabi mo ba
sa ating Panginoon, Lord, I believe in you. Lord, naniniwala ako sa iyo. Hindi ako kasama doon sa panahon na ikaw ay nabuhay at nakasama ng mga alagad. Hindi ko personal na nakita ang lahat ng mga nangyari noon. Ang mayroon lang kami, Panginoon, ay ang Biblia kung saan nakatala ang lahat ng nangyari. At sa kabila ng hindi ko personal nakita ang lahat ng ito, naniniwala ako sa iyo. Yun ba ang sinasabi ng iyong puso? Yun ba ang matinding pananampalataya na mayroon ka? Yun ba ang pinanghahawakan mo sa buhay mo ngayon? Sa kabila ng lahat, nananalig at nagtitiwala ako sa Diyos. Kapag mayroon tayo ng ganoong uri ng pananampalataya, mapalad tayo. Iyon ang sinasabi ni Jesus. Kung nananalig ka at sumasampalataya ka kay Jesus na siya nga ay tunay na muling nabuhay at siya ang Panginoon at tagapagligtas, mapalad ka sapagkat hindi lahat naniniwala. At paano natin masasabi na tunay nga na tayo ay naniniwala? Kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos. Di ba yan yung narinig natin mula sa ikalawang pagbasa hango sa unang sulat ni Apostol San Juan? Masasabi ko lamang na tunay akong nananalig at sumasampalataya kay Jesus na muling nabuhay kung sinusunod ko ang kanyang mga utos. Kaya magandang tanungin ang ating mga sarili. Sinasabi ng aking bibig, nananalig at sumasampalataya ako kay Jesus, pero yun din ba ang sinasabi ng ating mga kamay? Yun din ba ang sinasabi ng ating mga puso? Na kapag tayo ba ay nagsimulang gumawa ng mga bagay na dapat nating gawin, kapag nagsimula ba tayong kumilos ayon sa kung ano ang inaasahan sa atin, ang lahat ba ng ating ginagawa, ang lahat ba ng ating mga pagkilos ay bilang pagsunod sa utos at sa kalooban ng Diyos? Ang tunay na nananalig sa akin, sabi ni Jesus, ay sumusunod sa aking mga utos. At nakikita rin yan sa buhay komunidad, sa buhay parokya. Kung sa parokya, kung sa ating community, nararanasan ang pagbabahaginan, ang pagkakaisa, ang pagtutulungan, malinaw na isinasabuhay natin ang ating pananampalataya. At iyan yung ginawa ng mga apostol nung sila ay muling nagsama-sama, nung sila ay muling nagtipon. Sabi ng unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng sumasampalataya at hindi itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang ari-arian, kundi ang ari-arian ng isa
ay ari-arian ng lahat. At dahil doon, walang sino man sa kanila ang nagutom, walang sino man sa kanila ang naging mahirap. Kung sa isang komunidad, kung sa isang parokya ay nararanasan ang pagbabahaginan, ang pagtutulungan, ang pagbibigayan, walang magugutom, walang mahirap. Kaya lamang nangyayari na may nagugutom sa ating komunidad, kaya lamang mangyayari na mayroong mahirap sa ating komunidad ay sapagkat hindi natin isinasabuhay ang ating pananampalataya. Kung ganon, masasabi ba natin na talagang tayo ay nananalig at sumasampalataya kay Jesus? Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya ng tunay na pananalig at pananampalataya kay Jesus na muling nabuhay, at makita nawa ito sa ating gawa at sa ating pamumuhay, sa ating komunidad, sa ating pamilya, sa ating parokya, sa ating bansa. Amen.